Narinig niyo na ba yung kwento tungkol sa isang napakatinding pagsubok na nangyari sa gitna ng ilang? Halika, pag-usapan natin ang kwento ng dakilang tukso. Okay, simulan natin to. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na ito ay parang isang malaking laban sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lider. Sa isang banda, andyan si Jesus, ang prinsipe ng liwanag. Ang misyon niya, bawiin ang mundo para sa Diyos. At sa kabilang panig naman, si Satanas, ang pinuno ng kadiliman na ang buong-buo ang pag-angkin na sa kanya ang mundo. So paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, si Jesus ay dinala ng Espiritu ng Diyos sa isang napakatahimik at malawak na lugar, yung ilang. Hindi siya pumunta doon para humanap ng gulo. Ang totoo, gusto niya lang mapag-isa para makapag-isip ng mabuti tungkol sa kanyang napakahalagang misyon. Pero may isang nagmamanman. Nakita ni Satanas na nandoon si Jesus at naisip niya, aha, ito na ang perfect timing. Ito na raw ang pinakamagandang pagkakataon para subukan si Jesus at pigilan ang misyon niya bago pa man ito magsimula. Para paghandaan ang kanyang misyon, may ginawang isang bagay si Jesus na, wow, napakahirap. Nag-ayuno siya. Ibig sabihin, wala siyang kinain. As in, wala talaga. At hindi lang to isang araw o dalawa. Isipin nyo, ginawa niya to sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Grabe! Natural lang, di ba? Pagkatapos ng ganoon katagal na walang kain, sobrang hina na ng katawan ni Jesus. Pagod na pagod siya. At syempre, gutom na gutom. At alam nyo, sa mismong sandaling yun, yung time na pinakamahina si Jesus, doon mismo nagpasya si Satanas na sumugod at umatake. Pero teka, hindi dumating si Satanas na parang halimaw na nakakatakot? Nako, hindi. Sabi sa kwento, nag-disguise siya. Nagpanggap siyang isang anghel ng liwanag. Kunwari, galing siya sa Diyos para tumulong. Tapos, itinuro niya yung mga bato sa paligid na medyo hawig sa mga tinapay. Ang sabi niya kay Jesus, kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos, di gawin mong tinapay ang mga batong yan para makakain ka. Parang simpleng hamon lang, no? Pero hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ang totoo niyan, isa itong patibong. Ang gusto talagang mangyari ni Satanas ay pagdududahin si Jesus sa plano at pag-aalaga ng Diyos sa kanya. Pero mayroong secret weapons si Jesus. Isang sandata na mas malakas pa sa kahit anong himala. Imbes na makipagtalo o gumamit ng kapangyarihan, napakasimple lang ng isinagot ni Jesus. Ginamit niya ang mga salita mula mismo sa kasulatan. Dito, pinakita niya na 100% ang tiwala niya sa Diyos. Itong salita ng Diyos, para itong isang super shield para kay Jesus. Kasi yung paniniwala niya sa mga pangako ng Diyos, napakatibay, sobrang tibay, na hindi ito kayang sirain ng kahit anong tukso. At dito, parang binigyan tayo ni Jesus ng parang cheat code, di ba? Isang simpleng-simple pero super epektibong paraan para manalo laban sa tukso. Una, hinarap niya. Pangalawa, naalala niya. At pangatlo, sinabi niya ang katotohanan. Ganun lang. Ngayon, baka isipin nyo, lumang kwento na yan. Pero alam nyo ba, ang laban na to nangyayari pa rin hanggang ngayon sa loob mismo ng puso ng bawat isa sa atin. Pag-iisipan nga natin, paano ba ito konektado sa buhay natin ngayon? Kasi sigurado, lahat tayo nakakaramdam niyan, di ba? Yung mga pagsubok na pinagdaanan ni Jesus, pareho lang din yan sa mga hinaharap natin araw-araw. Halimbawa, yung tukso sa pagkain o yung gusto nating magpasikat at maging sikat. O minsan, yung nagdududa tayo kung nandyan pa ba ang Diyos kapag sobrang hirap na ng sitwasyon. At ito na yung pinakamagandang balita sa lahat. Nagtagumpay si Jesus para ipakita sa ating lahat na posible na kaya rin nating manalo sa sarili nating mga laban. Kaya sa pagtatapos nito, ito ang iwan kong tanong sa inyo. Ginamit ni Jesus ang mga pangako ng Diyos bilang kanyang secret weapon. At dahil nanalo siya, ibig sabihin pwede rin natin gamitin ang mga yon. So ano kayang pangako mula sa Diyos ang pwedeng maging secret weapon mo?